Kamusta po sa inyong lahat? Atin pong pag-uusapan itong confidential fund, kung paano talaga ito ginagamit ng mga opisyal ng ating gobyerno. At saka pakikinggan po natin si Attorney Roque na siya naman po ang magpapaliwanag nito. Paano nila pasisinungalingan yan? Ang totoo po niyan, lumalabas na dun sa Concurrent Resolution number 10, 2012 pa pala nagsimula itong patakaran na ito, na talagang lahat ng budgetary allotment ng mga kongresista at senador ay liquidation by certification lamang. Hindi ko po sinasabi na walang basihan yan. No? For instance, yung mga humihingi ng mga tulong pag namatay, pag may sakit, alangan namang ibiding mo pa yan bago mo bigyan ng pera. So yan ang dahilan kung bakit merong certification, no? Liquidation by certification. Pero wala po dapat magsinungaling. Dapat tanggapin ang katotohanan na sa Kongreso, sila mismo, mga congressman, ang auditor sa kanilang sarili. Bakit? Kasi I certify that the funds were spent for a public purpose. Magkano ang budget niya? Well, ulitin ko po ha, nung time ko, 700,000 po yung budget namin. Kasama dyan yung MOE, yung traveling expenses, representation expenses. So, mere certification po yan, 700,000 a month. At cash po ang bigay dyan. Ha? Kaya nga po nakakatawa mga congressman, talagang buwan-buwan, ang lalaki ng mga bag na dala-dala at pinamimigay ng mga nasa Committee on Accounts. No? Ang nakacheque lang po dyan ay yung sweldo namin. At ang sweldo naman po namin, yung pinakamataas, yung second na pinakamataas sa gobyerno, ang pinakamataas po yung presidente. So maabot po yun ng 100,000 a month. So all in all, yung ako po yung kongresista, mga around 800,000 a month yan. No? Meron pa po yung mga bonus kapag yung allowance na binibigay ng Speaker pag magre-recess. Pero yung time namin po, talagang matipid po si Speaker Alvarez, 200,000 lang po yan. Pero nung nagkaroon na ng mga bagong speaker, milyones na po yung kanilang allowance pag mag-re-recess. So ang suma total po talaga, anong sinasabi nila ngayong audit ng COA? Samantalang, ang naging patakaran na nga is ang mga kongresista na, ang auditors, dahil sila yung nagsacertify na it was spent for a public purpose. Wala na pong titignan ng COA beyond the certification. Now, in fairness, sana nanonood ka SAS, no? Tama po na talagang si Senator Ping Lacson ang naging author niyan dahil siya dati ang chairman ng Committee on Accounts sa Senado. Pero, ang nangyari noong 2012, may pumalag na auditor sa Senado na hindi nga sang-ayon doon sa liquidation by certification. So nagkaroon daw ng kasunduan na si Gloria Tan Climaco pa ang chairman ng COA na 500,000 lamang ang covered by certification by liquidation by certification. Pero ang sabi ko kay Senator Ping, sa House po wala. Wala kaming amount talagang liniquidate. So ang sabi ni Senator Ping, ibig sabihin hindi nila sinunod yung aming compromise na hanggang 500,000 a month lamang ang liquidation by certification. Siyempre hindi susunod kasi ang laking diit naman ang pondo ng kongresista pagdating sa mga senador. Nako, siguro po, pagbalik ko dito, himay-himayin ko kung ano yung mga halagang yan ngayon. Ha? Kasi po ngayon, malakihan na. Hindi lang po 700,000 po yan. Dahil kung ang aming, kung tayo ni Pantaleon Alvarez, 200,000 lang ang binibigay niya kapag merong recess, ngayon po, milyones nang binibigay ng mga speaker na sumunod kay Pantaleon Alvarez. No? So hindi ko na po talaga alam kung anong patakaran at magkano na ngayon. Pero I could imagine, mas malaki na po. Kaya pa nga po hiningi ko sa staff namin ngayon, taon-taon po, pinapublish naman ng House kung magkano yung pondo ng kada congressman. Yun po pinag-uusapan natin. Yung buong pondo na binibigay sa kada congressman at kada senador, hindi po yan subject to liquidation. Kaya for instance, yung sinasabi nilang 2 billion na traveling expenses ng Kongreso, wala pong nagsasubmit dyan ng bulk train ticket. Hindi nang gaya nung ako'y nasa UP o kayo nasa Malacanang, nakalahat po ng biyahe, kinakailangan isa-isa mong i-liquidate. Yan po ang pagkakaiba. Bakit? Kasi po, Kongreso sila. Sila yung holder of the purse. Sila ang gumagawa ng budget. Kaya meron silang sense of entitlement na sila na mismo magiging sole auditor ng sarili nila. So, tama po na merong system of audit sa House, pero not by COA, by the congressmen and the senators themselves through their certification. Yan po yung linabas natin. Now, nung linabas ko po ito dito po sa SMNI, hindi ko alam kung ano yung legal na basihan. Si SAS talaga nakadiskubre na yung pala ay Concurrent Resolution number 10. Nagulat ako. At actually, ang totoo po nito, nung ako'y nagsalita na rito, tumawag ako kay Senator Ping dahil kapartner ko naman niya pag-expose ng pork barrel. No? Sabi ko, magsalita ka na rin. Pero ang sagot niya, cryptic, hindi ko naintindihan. Ang sabi nga niya, well, you have to check with COA kasi nagkaroon nga ng compromise na up to 500,000 liquidation by certification, pero yung rest ay dapat i-liquidate. Now, in fairness po kay Senator, sabi po niya, nung una siya lang nag-comply.
tapos si JPE. So hindi rin niya alam kung yung ibang mga senador nag-comply. Pero ako talaga, sinabi ko kay Senator Ping, Sir, sa House po, wala talagang portion of anything na kinakailangan ng liquidation. Everything was certification. Eh, totoo naman po yan kasi ang laki-liit naman ng budget na kada congressman. Yan po ang totoo niyan. Kaya lang, wala po kahit sinong senador na magsasabi kung magkano yung lump sum na natatanggap nila kasi top secret yan. Ako nga po, yung sinabi ko dati nung panahon ko, 700,000 na kada buwan, maraming magagalit sa akin yan, no? Dahil malalaman nila na ganun palang kalaki ang sweldo ng isang congressman. Sa totoo lang po ha, pati yung panweldo sa staff, kung ayaw ibigay ng congressman o ng senador, po pwede. Naalala nyo dati, may isang kongresista na naging senador na walang staff. Hanggang senador ha, yung nasa house siya, may isa lang siyang driver, yung nasa senado siya, 3 lang ang staff niya. Bakit? Kasi pati yung sweldo, po pwede niyang ibulsa kung gusto niya. Hindi siya required kumuha ng tao kung ayaw niya. Meron po yung mga consultants, no? Ako, ang nangyari sa akin, dahil 10 lang yung consultants, pinaghati-hati ko pa kasi maraming tumulong dun sa kampanya para lang mas maraming makinabang. Pero yung mga iba po, napakadaming consultant po dyan sa Senado, ha? Yun, po pwede nilang sa kanila na lang yun at hindi na ibigay sa iba. Bakit? Dahil meron silang liquidation by certification. So pag-aaralan po natin siguro, kung hindi natin makuha ngayong araw nito, sa susunod na araw na naririto ako, magkano yung budget ng kada congressman na liquidation through certification at magkano ang suma total. 300 plus po ang mga kongresista. Sabihin mo ng 1 million a month yan o 12 million a year yan. Doon lang sa kanilang budget. Wala pa po dyan ang sweldo ha, times 300. Sige nga, ganun kalaki po yung liquidation by mere certification. Ayun. Ate, kita mo gayang, gano'ng kalaki naman ng mga sweldo? 300,000 a month na sinasabi nga ni Atty. Roque na baka ngayon ay milyon na ang bawat isa. So, ang suma total niya sa isang taon ay talagang nakakumikita sila ng 15 million and 600,000 bawat isang opisyal ng gobyerno. Pwedeng ibulsa na walang checkan yung 1 milyon na ibinibigay sa kanila every month. Yun ang confidential fund na tinatawag. Kaya itong confidential fund na ito yung nakaw fund na nilagyan na lang na legalit na ginawa ng rules and regulation nitong mga opisyal natin po na ganito ang gagawin natin para maloko natin ang mga mamamayan, gagawin natin legal ito. Pero panluloko po ito. Ito yung nakaw, katulad din ito ng pork barrel na sinasabi niya. Ganong kawawalang hiya ng ating mga opisyal na yan, ay talagang, ay biro mo po, ang GDP po ng Pilipinas ay 435.67 billion. Ang ibig sabihin ay, mababa po ito kung pasisulduhin ang mga opisyal ng gobyerno na ganyang kalalaki. Ay talagang maghihirap ang Pilipinas at wala na talagang matitira sa mamamayan. Lagi nang mangungutang tayo na mangungutang dahil sa lalaki ng sweldo po nila. At inaaksaya, puwera pa nga yung ginagamit nilang may mga paggagawang construction, mga karsada, may cut pa din sila. Yung mga magbibid niyan, kakata nila yan kung sino magbibigay ng malaking pera sa mga opisyal ng ating gobyerno na natatangan ng mga bidding na ito. At hindi sila pwedeng makapagbigay at para magpakabahabahagi. Talagang lahat po ng ating opisyal dyan sa gobyerno, mga magnanakaw po yan. Lahat magnanakaw yan, wala dyan. Siguro naman may mga mabubuti dyan, pero aywan natin kung sino. Ay biro mo pa, kahit po yung presidente, kalaki din ng kanyang confidential fund, bilyon-bilyon. Kahit yung BP, ganun din. Kaya nga, may pinag-uusapan pa rin 120 million na ginastos ng ating BP na within 10 days or 14 days or whatever. I mean, that's a lot. 1,520 million. Ay, kalalaki naman talaga magnakaw ng mga ito. Talagang, hindi na dapat ito. O dapat itigil na itong mga pagnanakaw ng mga gobyerno po natin. Lahat magnanakaw yan. Hindi man lang sinasabi at talaga kung saan ginagastos. Yung confidential fund na yan, hindi sinasabi, hindi na inire-report. Wala nang check and balance nito. Kung saan talaga. Nga sinasabi nga ni Atty. Roque na pwedeng ibulsa mo na yan. Ay, napaka-malaki, kuha ng mga ating mga kuha, talagang magnanakaw na mga lahat ng mga ito. Ay, hindi na mga nagigilty. Pero kita mo kaya marami naghihirap sa Pilipinas.
yung mga ginagawa sa pagtatrato na lang sa ating mga Pilipino. Kaya panoodin po natin itong isa kung paano naman tinatrato ang mahihirap sa atin. Sasakay din yan. Pupuntahan natin doon, parang meron din doon. Yun, may mga vendor, nakuha na ng payong. O, tingnan mo ganyan, ha? Ito yung vendor. Hindi ko pinagtatanggol ang vendor. Okay? Ayun. Bawal talaga. Pero lagyan naman nila, kung saan ba nila ilalagay itong vendor? Bakit hindi? Oh, yung Ito po, sinamsam pa, sa halip na ibalik mo sa ali, sa Ay, yung makanan ano? ng puhunan din dyan. Wait lang tayo, ha? Eh, bakit hindi Papasis naman mo gawa kayo. ng mga Sir, opisyal? tatawid daw si Kung saan tatay. naman tatayo Papasis sa mga naman. vendor, ay wala na talaga, ano bang gagawin sa Opo, kasi wala bawal namang dyan, matrabaho. tay. Dapat Wala footbridge. namang magpunta Kaso, mga medyo negosyante diyan mahirapan dahil ang kayo. ating mga, Oo. pag ang opisyal po ng Papasis na lang gobyerno, kayo sa nakita ating ng mga mga negosyante sa labas, sa ibang bansa, Relax, hindi relax, papariya. Ay Medyo mga mahirapan magdanakaw lang siya itong magtanong opisyal ba? po natin eh. Sa sweldo na lang talaga eh. Wala pa si tatay mag, ano, 435 billion 67 0.67 billion ang kita ng ito po yung GDP itong kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na ginagawa sa isang bansa sa loob ng isang taon. Ito po yung kita ng ating ng Pilipinas. Ang lalaki ng sweldo nila. Kung ikaw ay may kumpanya at ganitong masweldo ng mga ay lugi ka. Ikaw pa ang magbabayad sa iyong mga empleyado. Dahil ninakaw yung kita. Wala. At tatapagad, ninakaw pa, kinuha pa yung itatapon din naman. Natapon na yung palamin. At saka anong gagawin pa ng Kung alin ano dito? umalis dito, Sino pang bibili nito? Kasi Inilagay, bawal sila. tinambak na Una-una din naman bawal doon sa sila. side. At kung ang ginawa ng mga gagong ito, maybe I cannot blame these people dahil may nagsusugo lang sa mga ito na nasa itaas eh. Ay pinagbigyan na lang yung buong day na yan. Kasi maybe sasabihin naman nyo, well, palagi naman pinagsasabihan paninda sila pala diyan eh. ibababa. Well, okay, hindi ko alam yun. Pero ito ngayon, sinasabi ko, ba't hindi na lang ang pagbigyan ng all day at sabihin mo, ito po ay talagang wala na. Pag bukas po ay naandito pa kayo at gumawalik nyo, hindi ko kinukumpis kayo mga paninda. ay Talagang, mag-sorry na lang po tayo binibigay sa talaga. kanila. Wala po kami magagawa dahil iniuutos lamang po sa amin ito. At yun, sino kang bibili pa? Dito pa sila sa footbridge. Yun Ay po wala ay namang talagang ginagawang pinagbabawan. mga solusyon ang ating mga gobyerno pa sa mga ganito. Oh. Anong gagawin nung alon? Ay ito na mabuti pa itong alon. Katulad ganito. Itong ganitong venture. Ano bang magkano ba kita ng mga ito? Baka hindi pa itong kumita ng 100,000 sa isang taon, hindi pa. Ay samantalang ang ating mga gobyerno, opisyal ng gobyerno kumikita ng 300,000 a month. 300,000 a month. Tapos yung mga pagkain nila libre dahil ng mga confidential fund. Kaya nga lamunan na lang sila doon sa pagka may session eh. Kita ba niyo may mga plato pa doon, may mga tumatagingting na mga kutsara habang sila ay nagse-session, may pagkain sila at may mga order pa na dinadala sila doon. Hindi ba naman sila makainom na lang ng kape? Gano'n bang katatakot? Doon na lahat ng mga paninda nila. Sila ba ang magbabayad? Hindi sila magbabayad. Kukunin nila sa confidential fund. Pati yata yung mga ginagastos nila sa kanilang mga bahay, ganun din. O sasabihin, may kukuning office na malaki, nakasama na yung mga pamilya. Ikukuha nila doon sa confidential fund na sabi ni office ko yan eh. Ganun lang yan. Madaling nakawin yung hindi talaga sinecheck kung paano ginagamit yung confidential fund. Alisin na ito. Marami naghihirap sa Pilipinas. Kita mo nga sinasabi ko nga, wala pang 100,000 siguro ang kinikita ng alin ito sa isang taon. Hindi naman nga wala nang kapuso-puso sa tama inililinis. Ba't yung bato? Basta na lang inilagay doon sa tabi kung talaga sila naglilinis. At saka ang laki-laki na yan. Ng lugar na yan. At saka ba't hindi pa pinabayaan niya? At kanila pang kinumpis kaya. Ano bang gagawin nila? Tatapon. Ganun na lang ba ang mga Pilipino, mga opisyal ng mga gobyerno sa atin dyan, mahigit pa kayo sa mga sa komunista eh. At least ang komunista, pinababayaan magtinda, nilalagay pa sa magandang lugar. Ay kayo, wala namang kayong solution sa mga ganitong bagay. Basta na lang kayo samsam ng samsam. Anong gagawin nyo dito? Itatapon. O kaysa napapakinabangan.
Anong gagawin naman ng amin? Gusto ba ninyo? Nagnanakaw pa ang ating mga mamamayan. Wala na. Wala na mga pera. Kaya tuloy, wala na tayong maibili ng mga barko panlabas sa China. Eh, bakit? Hindi na nakaw na ninyo. Sa halip na ibigay sa mga military. Dagdagan yung mga pang-military na expenses ay hindi. Ninanakaw na ng ating mga opisyal ng gobyerno. Kaya ngayon, wala na. Kung hindi tayo bigyan ng mga libre na galing sa iba't ibang bansa na mga barko, ay wala. Walang mangyayari. Hindi maipagtanggol ang Pilipinas. Totoo na naman itong mga hype na opisyal na ito ito mga ito pag nagkagera, aalis itong mga ito at ang matitira yung mahihirap. They have no chance to go anywhere because wala kang pera So, sino makikipaglaban, magtatanggol sa ating bayan? Ayun ang mga hirap. Hindi ito sasama itong mga hype ng mga gagong opisyal na ito na maraming pera. Lilipat itong mga ito doon sa safe haven na papupuntahan nilang country. Dito kanya-kanya ng ligpitan. Ang maiiwanan ng mga Pilipino mahihirap. Yan, narinig na nila yung Pagkagera, sama-sama. Pagkakahirapan, ay, diyan muna kayo. Kami lang ang kakain dito. Magaling kayong mga gobyerno kayo. Ba't dapat naman ang nililinis itong ating government sa tatakaw, numakaw ng pera. Ewan na lang natin sa kanila. Papunta tayo sa unahan. At ano bang gagawin ng mga Pilipino? Yan, alis na sila. Wala na. Kapit patalim na ang mga Pilipino. Kanya-kanya na silang alis. Wala na mahanap buhay sa Pilipinas. At saka sinasabi ko walang pupunta mga investor diyan dahil ninanako na ng ating mga gobyerno ang mga pera. Ayan. Office of the Directors. From the top, from the top, President, Vice President, Congress, Senator, hanggang pababa. At kayo ay... Nakaw na ng nakaw. Ayan, dapat kasi Kaya wala sila kung may dyan. project, pagdating, buhangin na lang wala na yung saminto. Wala sa dito. Pahirap pa kayo ng pahirap sa Pilipino. Saka bumaba Every time na lang ganito. Every day, kung sinasabi nyo, every day nangyayari ito. Why they don't have any solution of this? Wala, hindi ba dapat lagyan ng this, lagyan, pagpulungan. Paano natin magagawa? Paano natin matutulungan ang ating mga mamamayan naghihirap? Ayan, yung inyong binigyan mga confidential fund na yan na ninanakaw ninyo, Yung iskog, ikastusin nyo dito ayaw nilang kumilos. para sama-sama ang mga yung walang maiwanan ay gusto Ayan, kayo may mga ang mga opisyal ng dito. gobyerno gusto ninyo kailangan kumakain ito mga ito katulad nyo aalsin naman ninyo wala naman kayong solusyon na bibili Kung ano yung mga ari po ay ating gaasin ilalagay po namin kayo sa Kuha ni ganito ate. ay wag naman yung ilalagay doon sa walang taong bibili ay So tinutulungan din siya ito ng mga mga ginagawa niyo energy Kalupitan niya. na yung sa gamit ating niya. mama. Nasasabi ninyo yung may mga trabaho diyan. Well, yun sa na talagang ayan. Eh, Kung hindi rin tinatrack dahil ko ng sa trabaho. ng mga ganitong nagtitinda sa tabi-tabi, wala ding mura kayong mabibili. Kaya lahat nakikinabang. Kaya dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa mga Pilipino. Ay, anong gusto nyo? Magnakaw pa? Galit naman kayo. Mandukot? Galit naman kayo. Ay, wala na. Manlimos? Galit kayo. Yun, nakumpis ka. Wala na susuotang. At tingnan ba kayo ninakaw pa ninyo mga kabuhay? Yan ang mga yan naman Kaso tayo sa operation, no? binili din, hindi naman ninakaw nila. Oo, yun din. Tama kaya saging na yun. At hindi na lang pabayaan na kunin ito rin. Yan naman ay Dito kanina, pinakita ko sa inyo, napakadaming Namuhunan vendor din. dito. Ngayon, nag-aalisa na. ay wala. Ganyan na lang ng ganyan. Malupit kayo sa mga Pilipino. Hindi nyo Ito, tinutulungan. nakita rin to, napansin din to. Ayun. Yan sa bagay, masama naman itong Kaya nagpaparking na hinihintay yung may-ari, no? Nag-gano'n na mga, rin si sir. mga daanan lamang. Ay, Gusto niya. talagang dapat inaalis. Pero tingnan nga natin kung ano nga ito. Wala eh. Puro ano na lang. Kawawa na lang talaga yung mga Wala to, sir. Wala mahihirap. may-ari. Wala nang tumutulong. Ang gobyerno, puro lang sa Bukod mayayaman. dito, corner. Ang Yun ang gobyerno, problema. nagnanakaw din. Dahil bakit walang mananakaw sila sa mahihirap? Pero sinasabi ko pa nga sa inyo, pagka may gera, ang mahihirap ang sa makikipaglaban. Ito mga ospisyal na nagnakaw ng pera, alis yun. Lilipad. Ayun, nandiyan na naman ang mayari. Ba't hindi pa ibigay? Samantala, ito naman gagawin ko, dire-diretso sa bahay. I can't blame this guy, okay? Kapag nakuha niya itong motor at naikarga niya dyan, may kita na siya. At ipaparking niya doon sa kanyang lugar, may kita siya.
Yun naman ang ginagawa niya para sa limitahan. Ay, doon, ay kawawa din. Di ka tinawag ng guide, sir? Hindi po, hindi po ako natao yan. Di-deliver po ako. Ayun, di-deliver lamang pala. Iba't ang ginawa. Hindi na ginawa ng Si mga Kuya. opisyal ng gobyerno, yung mga pulis na yan. Binigyan ng ticket. So, meron din doon. Napunta Na, natin. ito, bibigay namin sa ticket na ito, 1,500,000 pesos. Isang sasakyan ko. 1,500 peso. Pag hindi mo binayatan ito, sa loob na isang dadaanan buwan, din ang madudublo operation. ito utoy, okay? At ikaw ay makukulong ng 6 na saan ba buwan. tayo? 1 year. Ganun. Ibigay, balik mo yung motor, bigay mo yung ticket. Nakapaghanap buhay muli ang tao. Common sense. Pag hindi na, pag Ito. pinatay na po natin So, ang common ano sense oras sa na bawat ba? isa, ay wala. Ang yayaman lang ang talaga. Yung gobyerno walang common sense yan eh. Dahil bakit? Ang kino-common sense lang nila, yung pagnanakaw nila. Ay sana, ay Pwede pag natin, nagnakaw naman sa atin, kahirapan pa ito dito. na eh. Pag nanakaw ng opisyal, Naka-ano na, oh. Busog na busog dito na. Mga towing. nagsusuka na, nakaw pa rin. Hindi nabubusog. Kawawa ang mga Pilipino. Hindi na makabili ng mga gamitan sa pang-war dahil sa pagnanakaw. Ngayon, wala namang ano bang ginagawa nyo. Kaya katulad ngayon, hinahabol-habol ng China yung West Philippines Sea. Ang sabi ni Bato, pupunta sila doon. Ang sabi ni Ruben Padilla, pupunta roon. Eh ba't hindi kayo magpunta roon? Labanan ninyo China. Yung Ruben Padilla, yung buhatin si Bato at ibato mo sa barko. What the hell? Puro kayo salita, napakayayabang ninyo. Puro magnanakaw lamang naman na pagnanakaw ang naiintindihan ninyo. Kawawa ang mga Pilipino. Sa mga ang ating pong gobyerno ay talagang hindi naman na iniisip ang na mabuhay din ang mga Pilipino. Hindi naman sinasabi kong tama yung ginagawa nila. Pero ating pong lagyan ng solusyon para sama-sama. Lahat kumikita ng pera. Alam mo, pag lalong kumikita yung mahihirap, lalong marami po kayong mananakaw. Huwag kayong mag-worry. Hindi mauubos yung pagnanakaw ninyo dahil paglaki ng kita na mababa, pagdami ng ating nitong GDP, ay di, malaki ang mananakaw ninyo. Kawawa ang mga Pilipino. Maawa kayo. Wala nang nag-iba eh. Pari-pariho na talaga. Hanggang dito na po lamang. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si